Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa panahon, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. O Diyos, kami nakasamba, nakalapit sa iyong harapan, Panginoon. Salamat, tanggap mo kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, naging mabangong halimuyak sa iyo ang aming mapapurit pagsamba. Salamat sa banal mong Espiritu na siyang kasama namin, Panginoon, sa aming panambahan, Panginoon. O Diyos, makikinig kami ng salita mo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ito'y maging buhay sa puso ng bawat makikinig, Panginoon, ng salita mo, Panginoon, sa araw na ito, Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pasasalamat sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon, tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Amen. Buti po ang Panginoon. Muli nakikiramay kami sa Ate Ami sa pagpanaw ng Kuya Felix. Pagpapakita na ang buhay dito sa daigdig ay tunay na maikli lang. Ano po? Na-stroke siya noon, pero gumaling. Pinagaling ng Panginoon. Pero kinuha rin siya ng Panginoon. Pagpapakita nga na ang buhay ay tunay na maikli lang. Na dapat ang buhay na ito ay pinaghahandaan ng bawat isa sa atin. Amen? Pinaghahandaan po ba natin yung pagharap natin sa ating Panginoon? Po, dapat ito po yung pinaghahandaan ng bawat isa sa atin. Ano po? Sa araw pong ito, pag-usapan po natin yung patungkol sa mga bata. No? Ang sabi nga nung pamagat, tularan ang mga bata. May kantang ganyan di ba? Yung, nakalimutan ko lang yun. Masdan mo ang mga bata. Diba? Mayroong kantang ganyan. Masdan mo ang mga bata. Ayan, tularan natin ang mga bata. Ano bang meron sa mga bata? No? Ano bang meron sa mga bata? Ang sabi ng Mateo 18, verse 1 hanggang 5, ay ganito. Nang sandaling iyo'y lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sino man tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang mga salita. Dito po sa ating binasa, makikita natin na ang mga alagad ay nagtatalo-talo. Pansinin niyo po, nagtatalo-talo sila. No? Sino ba ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Ikaw, ako ang pinakadakila. Hindi, ako. No? Sabi, nagtatalo-talo kung sino sa kanila ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos sa langit. At makikita natin na tinawag ni Jesus ang isang bata at pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan nyo ito, kapag hindi kayo nagbago, pansinin nyo po yung sinabi ng Panginoon. Kasi nagtatalo-talo Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, ang sabi, hindi kayo mapapabilang sa pinagaharian ng Diyos. Pansinin, sabi ko nga, pansinin natin yung sinabi ng ating Panginoon. Sabi niya, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago, sa binabanggit ng Panginoon yung salitang pagbabago. Tanong, importante ba na tayo ay magbabago? Amen. At kung tayo magbabago, mayroon daw tayong dapat tularan. Sino yun? Ang mga bata. Ang mga bata. Sabi ko nga kanina, mayroong awit, masdan mo ang mga bata. Kapatid, masdan natin ang mga bata at may matututunan tayo sa kanila. May matututunan tayo sa mga bata. Alam niyo po ba, maagang dumating ang mga bata kanina? 11:30 lang ata. Oo, nandiyan na yung mga bata, ang dami. Sabi ni Bella, ano muna kayo? Mamaya pa, para mamaya hindi kayo mainip sa taas. Kasi wala pang tao halos dito. Pero ang aga ng mga bata. Kita niyo yun kung gaano sila ka-excited mag-church. Kaya sabi ko masdan natin ang mga bata at mayroon tayong matututunan sa mga bata. Ako nakita ko sila kanina Nang makita ko, maagang-maaga ang mga bata. Ang dami nila, grupo sila.
Grupo. Grupo ng mga bata na napapunta sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. Amen? O, tingnan nyo, ulitin ko. Pag tinignan pala natin ang mga bata, may matututunan tayo. Anong matututunan natin? Ako, natutunan ko, dapat excited tayo mag-church. Kapatid, sino dito nagpunta, excited siya mag-church? Oh, di po ba? Dapat excited tayo mag-church. Sabi ko nga, masdan natin ang mga bata at may matutunan kaya. Kaya lang kadalasan, binabaliwala ang mga bata sa lipunan, sa tahanan at minsan maging sa church. Ano daw? Binabaliwala ang mga bata sa lipunan, sa tahanan. Minsan maging sa church, binabaliwala ang mga bata. Anong tingin sa mga bata? Magulo. Di po ba? Magulo. Binabaliwala ang mga bata. At ang nakalulungkot doon, sabi ko nga, maging sa church, nababaliwala ang mga bata. Bakit kadalasan hindi tanggap ang mga bata? Kasi sabi ko nga kanina, magulo eh. Maingay. Bakit nga ba kadalasan hindi tanggap ang mga bata? Una, mahirap silang hawakan at turuan. Tama. Bata nga eh. Mahirap silang alagaan, mahirap silang hawakan, mahirap silang kontrolin. Mahirap silang turuan. Ano pa? Sila ay nakagugulo. Habang nakataas ang kamay mo, ginaganon yung damit mo. Ma, pa. Di ba? Nakagugulo. Minsan, tila ganon. Ang dating, ang tingin ng mga matatanda. Saan? Sa mga bata. Nakagugulo. Ano pa? Sa church. Kaya minsan, baliwala sa church ang mga bata kasi ito, puro labas ang pera sa kanila. Puro labas. Pakanin mo, ministeryo ng pagpapakain sa mga bata. Puro labas ang pera sa kanila. Wala silang hanap buhay papasok para magbigay sa church. Kaya minsan nababaliwala ang mga bata sa loob ng church. Ano daw ang katwiran? Kasi nga, puro palabas naman ang pera dyan. Kaya lang, hindi dapat maging ganon ang kaisipan ng mga mananampalataya. Amen? Alam niyo, ang mga alagad, ganon din. Iniisip nila magulo ang mga bata. Paalisin ng mga bata. Huwag ilapit sa Panginoon. Huwag ilapit sa Panginoon. Sabi ko nga, bakit? Kasi nga, minsan walang papasok. Walang maibibigay na ikapo. Walang tithes. Puro palabas. Ngayon, yan ang ilan sa dahilan bakit hindi tanggap ang mga bata. Ilan lang po yan. Tanong, dapat bang tanggap natin, mga taga Valenzuela, Bethel, dapat ba tanggap natin ang mga bata? Amen. Dapat tanggap natin ang mga bata. Dapat natin silang pinahahalagahan. Kung paano pinahalaga natin ang bawat isa, dapat maging ang mga bata, pinahalagahan ang bawat isa sa atin. Bakit? Dahil ang Panginoon, pinahalagahan sila. Hindi nakita ng Panginoon na sila ay magulo. Hindi nakita ng Panginoon na sila ay walang perang papasok. Hindi makatutulong sa gawain. Hindi totoo yun. Alam nyo ba, mga bata, nag-share ng gospel? Nag-share ng gospel. Yung apo ko nga sabi sa akin, Pa, pag-pray natin sila. Bakit? Sana doon na lang sa church natin sila dumalo. Huwag na sa mga Diyos-Diyusan ng simbahan. Sabi. Tapos sinasabi niya ito. Kanino? Doon sa mga alam niya na naroon. Bakit kayo pumupunta sa Diyos-Diyusan? Ako minsan nahihiya. Siyempre, kailan bata yun? Di ba, bata yun? Kailan siya tamo, sinasabi niya yung totoo. Yan ang bata, nagsasabi ng totoo. Minsan nagpe-pray, narinig ko, Lord, sana ang tao hindi na sumasamba sa Diyos-Diyusan. Alam niya. Kita niyo, alam pala ng bata. Alam ng bata. Kaya't dapat pinahalagaan natin ang mga bata. Amen?
Ulitin ko, dapat ba natin silang pahalagaan? Opo. Bakit? Sila man ay nangangailangan ng kaligtasan. Pastor, bata yan. Pag namatayan, diretso yan sa langit. Opo. Kapag walang kamalayan, pero kapag ang bata mayroon ng kamalayan, kapatid, alam na niya ang masama at ang mabuti, kailangan na niya si Jesus sa kanyang buhay. Tingnan ninyo, bakit hindi makulong kahit gumagawa na ng hindi maganda ang isang bata? Kasi may edad. May edad. Ano bang edad yung hindi pwedeng makulong? Brother Ronald? 18? 17, pababa. Kaya lang, sa edad na yon, tamo pinagtatalunan na po yan sa Kongreso. Napababain pa. Kasi sa totoo lang, yung edad na yon, 15 pataas, misang pa nga mas mababa doon, alam na nila ang alin ang masama at ang mabuti. So kapag ang bata, alam na niya ang masama at ang mabuti, pumapasok na sa kanyang kaisipan ng bagay na ito, kailangan na niya ang kaligtasan. Kailangan na niya si Jesus. Amen? Kaya dapat nililingap natin ang mga bata. Bakit? Kailangan ng mga bata ang kaligtasan. Ang mga bata ay may kaluluwa na nangangailangan ng tagapagligtas. Maging sa kanilang murang edad, gagawa ang Diyos upang sila ay iligtas. Naniniwala kayo doon? Gagawa ang Diyos para sila iligtas? Kung tayong mga may edad, gumawa ang Diyos ng paraan para tayong maligtas. Para sa ating lambang may edad, ang kaligtasan kaloob ng Panginoon, yung kamatayan ng Panginoon sa krus, para lang ba sa mga may edad yun? Para lang ba sa mga senior yun? Para lang ba sa youth yun? Hindi, maging sa mga batang paslit, ang kamatayan ng Panginoon at ang kaligtasan kaloob ay para sa kanila rin. Kaya tingnan natin ang mga batang ito, sila man din nangangailangan ng kaligtasan at sila ay dapat iniingatan. Bakit? Bata nga Bata nga, dapat yung pananampalataya ng mga bata, murang edad, dapat inaalagaan natin. Kaya lang, minsan, tayong mga matatanda, sa atin nakikita yung hindi tamang mga pag-uugali. Kaya anong sabi? Ginagaya tayo. Kapatid, ginagaya ka ng mga bata. Kaya dapat maging good example tayo sa mga bata. Dapat sa mga pananampalataya natin, alam natin kung paano natin paninindigan ang ating pananampalataya sa harapan ng mga bata, sa anak mo, sa pamangkin mo. Dapat paninindigan mo kung anong pananampalataya mo, hindi para sa iyo, kundi para sa mga nakatinging bata. Kasi may mga batang nakatingin. Nakuha niyo po? May mga batang nakatingin. Kapatid, ulitin ko, minamasdan tayo ng mga bata. Kailangan ng mga bata ang kaligtasan. Ang sabi ng Mateo 18:14, gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Tingnan ninyo yun. Ayaw ng Diyos ni dun sa mga pastit, sa maliliit. Pero tinuturing dyan mga batang tupa. Ang mga bata na ito, ituturing nating mga batang tupa. Kaya lang sabi, ayaw ng Panginoon ni isa sa kanila ay mapamak. Dapat mga kapatid, ganun din ang maging damdamin natin. Na ni isang bata, hindi natin dapat, ibig na mapahamak. Kapatid, sino sineshiran nyo ngayon? Mga senior lang ba? Mga youth lang ba? O kailangan maging mga batang paslit? Dinadala natin sa church. Naalala ko na magsimula ang church na ito, ang daming bata. Ang daming bata. Ang tanong, nasa na yung mga bata? Yung ilan nandito, yung ilan wala na. Yung ilan wala na. Yung iba nandun na sa na daanan ng NLEX, nalipat. Pero tingnan nyo, ang daming bata. Pagpapakita na ang bata, malapit sa Panginoon. Malapit sa Panginoon. Kaya nga sabi ko, kaninang umaga, maaga pa lang, dumarating na ang mga bata. Mga kapatid, meron ba tayong natututunan sa mga bata? Ano una natin natutunan? Maaga pa lang, pupunta na ako sa church. Bakit? Kakatagpuin ko ang aking tagapagligtas.
Kapatid, excited ka ba kanina? Dahil kakatagpuin mo ang ating tagapagligtas. Ang mga bata, kakatagpuin na ang kanilang tagapagligtas. Kaya maagang maaga pumupunta sila sa bahay-sambahan. Amen? Pangalawa, ang mga bata ay madaling hubugin sa kanilang murang edad. Ang bata, hinuhubog yan. Meron pang hinubog na may edad na, makunat na. Tama? Ang puno, kailan ito hinuhubog? Pag bata pa. Kung saan mo diibig ihilig yan, dapat bata pa. Pero kapag tumaas na yan, hindi mo na maikikiling yan kung saan mo gusto. Tama po ba? O ganun din sa bata. Dapat habang bata, tinuturuan. Pinahalagaan natin ang bata, tinuturuan ng tama, hinuhubog natin ayon sa kalooban ng Diyos ang mga bata. Sino ang gagawa nun? Tayo. Tayo ang gagawa nun. Hubugin natin ang ating mga apo, ang ating mga anak, ang ating mga pamangkin. Saan? Para sa Panginoon. Amen? Hubugin po natin. Ang sabi ng Kawikaan 22:6, ituro sa bata ang daan dapat niyang lakaran. Anong sabi? Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang paglaki, hindi niya ito kalilimutan. Yun eh. Minsan nakikita natin, ang daming masamang tao. Ang dami. Napakasama ng ugali nito. Eh bakit? Eh kasi nga, baka naman mamaya, ang sagot, tayong matanda. Nagkulang tayo dito, saan? Sa pagtuturo sa mga bata. Na dapat, sino daw ang gagawa niyan? Ituro ninyo sa mga bata ang daan niyang dapat lakaran. Tayo, kapatid, ang magtuturo niyan. Gusto ba natin ang lipunan mabawasan ng masamang tao? Gusto ba natin ang lipunan ito mabawasan ng mga kurap? Gusto ba natin na ang lipunan ito mabawasan ng mga pasaway, umaakit sa mga truck? Di ba inaakyat? Mga batang pasit umaakit sa truck. Kung ano yung kanilang makukuha. Gusto ba nating mabawasan ng mga ganon? Umpisahan natin sa ating tahanan. Minsan tinitingnan natin yung iba. Ay, anak yan ni ganito, pasaway talaga yan. Hindi tayo mismo, yung ating tahanan muna, hubugin natin. Kung sino yung naroon. Apo mo, anak mo, hubugin mo. Tayo, mga kapatid, tayo ang huhubog. Tayo ang magtuturo. Saan? Sa mga bata. Upang mabawasan ang mga ang mga tao na hindi kumikilala sa ating Panginoon. Pagbata pa lang, hinubog mo na yan, dinala mo na sa bahay-sambahan hanggang sa kanyang paglaki, pupunta yan sa bahay-sambahan. Natandaan ko, sabi ko nga, mahirap yun. Natandaan ko, bata pa ako, dinadala na ako ng mami ko, tsaka ng daddy ko sa Sunday school. Punta tayo ng Sunday school, ang layo-layo. Quezon City pa. Sabi ko, bakit hindi na lang dito sa malapit? Kaya lang, ayoko. Ayoko talaga. Sa totoo, ayoko, noong mga panahon na yon. Kasi masarap maglaro. Kaya lang, daddy ko yun eh. Mami ko yun. Anong ginawa? Sa ayaw mo't sa gusto mo, pupunta ka sa church. Pupunta ka sa church. Andun ako sa church, nakaupo ako, nakikinig ako ng Bible school, Sunday school, nakikinig ako. Palapalakpak, kakanta-kanta. Dumating yung panahon, totoo ang Biblia, hindi mo iiwan yung kinalakihan mo. Hindi mo iiwan. Bakit? Doon ka hinubog. Hinubog ka ng iyong magulang na makikinig sa salita ng Panginoon. Hinubog ka ng iyong magulang pag ang pastor nagsasalita na makikinig ka. Makikinig ka, hinubog ka. Nakuha niyo po? Dapat hinuhubog natin. Ang alin? Ang mga bata. Para paglaki nila, hindi alam nila kung saan sila pupunta.
Hindi yan pupunta sa maling pananampalataya. Bakit? Bata pa, inilagay mo na siya kung saan alam mo na ito yung tamang pananampalataya. Dito ka titindig, dito ka rin mananampalataya, dito ka rin sasamba. Nakuha niyo po? Bata pa. Pag malaki na yan, hirap niyan. Pero pag bata, kapatid, marami bang bata sa baba? Tignan nyo nung nagtayuan ng alahati tayo. Kalahati na pala ng populasyon ng simbahan. Bata. Nakuha niyo po mga kapatid? Dali natin ang mga bata sa bahay-sambahan. Sino dito may mga bata sa bahay? Dali natin sa bahay-sambahan ang ating mga bata. Amen? Huwag natin silang iwan sa ating mga bahay na naglalaro lamang ng mga gadget. Huwag. Sabi nga nung nung napakinggan ko, dahil daw ngayon para ang mga bata mapatahimik, bibigyan ng gadget. Pag umiiyak, ito gadget, tigil siya. Kaya ang gagawin niya, pag gusto niyang umawak ng gadget, iiyak siya. Iyak siya. Yung aming nga apo ni Belia mula San Fernando, Pampanga, yung bunso ni Juan, 1 taon, mula San Fernando hanggang Malolos, umiiyak. Sabi ko kay Belia, ang sakit sa tenga. Bakit? Gusto niyang bumaba. Sabi ko, babayaan mo, hindi mamamatayan sa kaiiyak. Hindi mamamatayan sa kaiiyak, mapapagod din yan. O dumating nga, pagdating ng Bukawi, tulog. Pero kapag ganon, binigay mo yung gusto niya, dahil alam mo, yun yung makapagpapahinto. Kapatid, hanggang paglaki niya, ganyan ang gagawin sa atin. Ganyan ang gagawin niya sa atin. Bakit tayo kinontrol ng bata? Nakuha niyo po? Tayo ang kinokontrol ng bata sa pamamagitan ng kanyang pag-iyak. Ano ba dapat? Turuan. Turuan daw natin ang mga bata saan patungo kay Kristo. Kung mayroong kagalakan ang mga bata, hindi gadget, dapat kagalakan nilang pumunta sa bahay-sambahan ng Panginoon. At sa kanilang paglaki, kapatid, hindi sasakit ang ulo ninyo. Hindi sasakit ang ulo natin. Bakit? Bata pa lang, dala-dala na natin sa bahay-sambahan. Kapatid, nasa ng ating mga bata? Dali natin sa ating mga bahay-sambahan. Alam niyo ba si Omel, dala-dala ko maging sa convention? Convention ng mga pastor, dala-dala ko si Omel. Pag may pumapalakpak, nakikipalakpak. O, hindi siya nahihiya doon. Bakit? Naagis na niya. Yung pagpalakpak ay isa sa paraan para magpuri sa Panginoon. Sa aming mga pastor, meron kaming convention, meron nagaganap na botohan. O lahat ng sang-ayon sa ganito, taas ang kamay. Maging si Omel, nakikitaas ang kamay. Yung mga pastor, kanino bang anak yan? Kanino ba apo yan? Tapos niyayakap siya. Bakit? Nakaagiliwan. Bakit nakaagiliwan? Kasi nakikita ng mga pastor, paglaki nito, tumbatang ito, nasa bahay-sambahan. Bakit? Na-enjoy niya. Na-enjoy niya. Hindi siya nagpunta sa church na may hawak na gadget. Nagpunta siya sa church para umawit, pumapalakpak, sumamba sa Panginoon. O tingnan ninyo kanina, nung tinawag ang mga bata, anong ginawa? Takbuhan! Takbuhan pababa. Bakit? Alam nila, tuturuan na sila. Tayo mga kapatid, ganun ba dapat ang kaisipan natin? Pag tinawag na tayo ni pastor, tara na! Mauna ka na, pastor! Tara na, sumamba na tayo sa Panginoon. Kapatid, imulat natin ang bata dun sa tama. Saan? Kay Kristo. At para mamulat sila, dapat tayong nagtatama na kay Kristo. Ulitin ko,
Para mamulat ang bata kay Kristo, dapat tayong nagtuturo kay Kristo, dapat tayo man din nakikita sa buhay natin si Kristo. Sino dito alam niyo na nakikita si Kristo sa buhay ninyo? Kapatid, mabuti kang halimbawa sa mga bata. Amen? Dapat ba may napupulot ba kayo sa mga bata? May matututunan ba tayo sa mga bata? Amen. Pangatlo, ang mga bata ay bahagi sa plano ng Diyos. Plano ng Diyos ang mga bata. Sa pamilya, makikita ang plano ng Diyos. Tatay, nanay, mga bata. Di po ba? Tatay, nanay, at mga bata. Ang plano ng Diyos sa pamilya ay hindi lamang kay tatay, hindi lamang kay nanay, kasama dito sa plano ng Diyos ang mga bata. Kung kasama pala sila sa plano ng Diyos, ano dapat ang ginagawa natin sa mga bata? Dapat kasama natin sila sa mga plano natin. Amen? Tingnan nyo, pag tinanong kayo, bakit ka naghahanap buhay? Para mapag-aral sa mga bata. Kita nyo, kasama sa plano natin? Di po ba? Nung magkasakit ako, sabi ko, Lord, wag muna. Bakit? Kawawa naman yung mga apo ko. Naiisip ko yun. Kita nyo, kasama sa iniisip, plano ko, yung aking mga apo. Kapatid, hindi lamang pandaigdig ang pagpaplano natin sa mga bata. Dapat iniisip natin kung sila'y kukunin ng Panginoon, saan sila pupunta kung sila'y mag-edad. Tangan-tangan ba nila ang kaligtasang kaloob ng Panginoon? Dapat ngayon pa lamang pinagpaplanuhan natin. Kung ang kamatayan pinagpaplanuhan, bumibili tayo ng ataol. Ako merong ataol. Meron po kaming ataol. Kami ni Belia. Kung sino mauna sa amin, siyang unang hihiga doon. Kumuha kami nun. Kumuha ako nun. Hinulugan ko rin yun. Parang si Ate Ami. Hinulugan ko yun. Tingnan niyo, pinaplano ang kung mamamatay. Kaya lang, di po ba't dapat pinaplano rin natin yung pangwalang hanggan? Tingnan niyo. Bakit ako kumuha ng plan? Para hindi problema. Totoo naman. Yung mga maiiwan. Kaya lang, kung isa akong mananampalataya, isa akong pastor, tapos, ang galing-galing ko sa iba, ang dami mong nawin na soul, papunta sa Panginoon, tas pamilya mo hindi ligtas. Di ba hindi tama? Dahil ang pagliligtas ng Panginoon, pamilya. Gusto nyo ba kayo lang maliligtas? Nanggugunawin ng Panginoon, ang alin? Yung Sodom at Gomorrah. Sino ang iniligtas? Si Lot at ang kanyang pamilya. Nanggugunawin ng Panginoon ang mundong ito sa pamamagitan ng baha. Sino ang iniligtas? Si Noah at ang kanyang pamilya. Kita ninyo? Kasama pala sa plano ng Diyos, pamilya. Kung mayroong maliligtas, kapatid, hindi lamang ikaw, dapat buong pamilya natin maliligtas, tangan-tangan ang mabuting balita ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. Paano mangyayari yon? Dalhin mo sa church! Dalhin mo sa church. Amen? Kapatid, kasama ba sa plano ng Diyos ang pamilya? Kasama. Sa plano ng Diyos ang buong pamilya. Sa Bible, isinama ng Panginoong Hesus ang mga bata. Kung titignan, tila walang malaking papel na ginagampanan, subalit ginamit sila ng Panginoong Hesus para mabuo ang kasaysayan. Parte sila sa salita ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung hindi kayo tutulad sa mga bata, hindi kayo mapapasama sa pinaghaharian ng Diyos. Kapatid, meron pala tayong dapat tularan. Sino yun? Ang mga bata.
Amen? Ang mga bata ay kagalakan sa mga gawain. Kagalakan ba sa gawain ng mga bata? Dapat. Dapat kagalakan sa gawain ng mga bata. Kapag ka ikaw ay isang mananampalataya at nailagay ka bilang tagapagturo sa mga bata, magala ka. Hindi yan isang mababang uri ng paglilingkod sa simbahan. Minsan kala kapag nalagay sa Sunday school, mababang uri ng paglilingkod. Hindi, magala ka. Bakit biruin niyo yun? Isipin ninyo, mula dun sa pagkabata nila, kapag nakita ninyo na yan ay lumaki, naging isang senador na mabuti, naging isang doktor na mabuti, na naglilingkod sa Panginoon, naging isang pastor, sino ang humubog sa kanila? Sino ang kasama doon? Ikaw. Ikaw. Kaya't dapat kung ikaw ay Sunday school teacher, dapat masaya ka. Hindi mo nakikita na kapag ka ikaw ay nilagay sa pagtuturo sa mga bata, demoted ka. Alam nyo ba kung sino ang pinakamataas na sahod? Dati ngayon iba na. Sino ang kinukuha sa mga preschool, kinder? Yung pinakamahusay na teacher, yon ang kinukuha sa mga preschool, kinder, nursery. Bakit? Yun yung paghuhubog. Tama? Yun yung paghuhubog. Yun yung paghuhutok. Kapatid, ang mga bata, dapat kagalakan mo. Masaya ka dun. Masaya mong ginagawa yung ministeryo para sa mga bata. O sino dito? Gusto na sa Sunday school. Sa linggo, Sunday school na siya. Yung aking manugang nung nalagay sa Sunday school, tinuturuan niya ng kumanta yung mga bata. Read your Bible, pray every day. Tingnan nyo may mensahe ba? May mensahe sa bata? Di ba hinuhubog? Read your Bible, pray every day. Pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Ano daw? Read your Bible, and then pray every day, and you grow, grow, grow. Oh, kita ninyo? May matututunan ba ang bata? Murang edad, nilalagay mo na sa kanilang kaisipan, alin? Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Kapatid, gusto ba nating lumago? Katingnan ninyo, maraming mananampalataya, weak. Mahina ang ating pananampalataya. Bakit? Kasi nga, kulang tayo ng read your Bible, pray every day. Ang mga bata, pag sinabi ng Sunday school teacher, read your Bible, nagre-read sila ng Bible, ang galing nilang magkabisa ng alin? Ng memory verse. Paramihan kami ng memory verse, talo ako sa bata. Oo. Talo ako sa bata. Bakit ang gagaling ng bata pagdating saan? Sa pagmemorya ng mga verse sa Bible. Kapatid, dapat kagalakan natin sila. Turuan. Amen? Turuan. Hubugin. Panlima, bakit natin dapat pinahalagaan ng mga bata? Dahil maging ang Panginoong Hesus, pinahalagaan sila. Binaliwala ba sila ng Panginoon? Hindi. Sabi ng mga alagad, wag nang palapitin ng mga bata. Magulo, magulo. Ginawa ng Panginoon, kinalong ang bata. Pinanalangin. Kasi marami daw nagpipilit lumapit sa Panginoon I-bless mo, Panginoon, bless mo yung aking anak. Sabi ng mga alagad, alis, alis. Magulo, magulo. Kapatid, tayo ba alis, alis, mga bata. Magulo, magulo. Huwag lumapit sa Panginoon.
Pag edad niyan, hindi talaga lalapit sa Panginoon yan. Bakit? Murang edad, nalagay sa kanilang kaisipan. Bawal pala kami sa church. Bawal pala ang bata sa church. Nakita niyo po? Tapos, dapat, maging sa church, ang mga bata, hindi pinakikitaan yung pagtangi. Dapat pantay-pantay ang pagtingin sa mga bata. Kasi makakalakihan niya ay sa church, may pagtatangi. Mas gusto ni teacher si ganito. Pag ako hindi. Dapat lahat sila pantay-pantay na tinitingnan. Amen? Kasi ang Panginoon, pantay-pantay silang tinignan. Kung paano tayong tinignan ng Panginoon, pantay-pantay. Ganon din dapat maging pagtingin natin sa mga bata. Pantay-pantay. Pag binigyan mo ng cake, ang isa, bigyan mo lahat. Pag birthday nila. Bumili ka ng cake eh. Pag binigyan mo ng ganito, bigyan mo lahat. Huwag na hindi. Bakit? Maano niya? Nagtatangi ka. Tama po ba? At malalagay niya sa kaisipan, ang church, nagtatangi. May favoritism. Tama po ba, mga kapatid? Ang Panginoon, pinaalagaan sila. Sabi ko nga, sa mga alagad, sila istorbo. Pero sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Matthew 19, verse 14. Datapwat, sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga tulad nila nag-ahari ang Diyos. Anong sabi? Huwag nyo silang hahadlangan. So kapag ka mga bata, nagpaalam sa inyo, pupunta sa church, hatid nyo sa church. Hatid nyo sa church. Ang sabi, huwag nyo silang hahadlangan. Tama po ba? Sipag-sipag mo sa church, dito sa bahay, hindi ka masipag. Kapatid, sa church nahuhubog. Pag nahubog sa church yan, pagbalik niyan sa bahay, sisipag na yan. Amen? Kaya lang minsan, mas masipag yung bibig natin. Mas mabilis yung bibig natin. Sa church, punta ka ng punta. Doon, naglilinis ka. Ba't dito sa bahay, hindi ka maglinis? Kapatid, hayaan mo maglinis sa church. Hayaan mong pumunta sa church, makita mo, pag nakilala ng lubos niya ng Panginoon, babagoy. Kung tayo mga matatanda, ang hirap ng hutukin at hubugin, binago ng Panginoon ang bata pa na madaling hubugin. Amen? Alam nyo, nakatutuwa na makita na isang pamilya pumupunta sa bahay-sambahan. Hila-hila ang mga apo, hila-hila ang mga anak. Bakit? Kasi inisip nila, hindi lamang ako ang dapat maligtas, maging sila dapat maligtas. Pinahalagaan sila ng Panginoon, ako man din pahalagaan ko sila. Ilalapit ko pa sila sa Panginoon. Hindi ko sasabing ilayo sila sa Panginoon, kundi ilapit sila sa Panginoon. Amen? Tanong, may natututunan ba tayo sa bata? Ilan na lang para sa mga natutulog? Kinaawaan ni Jesus ang mga bata. Kinaawaan niya. Ang sabi ng Matthew 18:5, ang sino man tumatanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ay ako ang kanyang tinatanggap. Kita ninyo yun. Kaya dapat hindi natin nilalayo ang bata. Dapat tanggap natin ang mga bata. Bakit? Kasi pala, pag tinanggap natin sila, ang tinatanggap natin ang Panginoon. Amen? Nasa kanila nga daw ang paghahari. Kaya dapat tinatanggap natin ang mga bata. Mga kapatid, baka may mga bata pa sa bahay, dali natin sa church. Tanggap na tanggap sila ng Panginoon. Amen? Tanggap na tanggap sila ng Panginoon. Panguli, ginamit ni Jesus ang halimbawa, ang mga bata sa pagpasok sa kaharian ng Diyos dahil sa kanilang kababaang loob.
Dito marami tayong matututunan. Sabi ko nga kanina masdan mo ang mga bata. Masdan mo ang mga bata. Di ba yun yung kanta? Ano una nating makikita sa mga bata? Mababa ang loob. Humble. Di po ba? Tayo, humble ba tayo? Kita nyo, mga bata, mababang loob. Pag nag-awayan ngayon, mamaya bati na. Kaya ang mga magulang dapat hindi nakikisawsaw. Saan? Sa away ng mga bata. Dahil yung mga bata, bati na, tapos yung mga magulang nag-aaway. Dapat tayong mga magulang hindi nakikisawsaw doon. Hayaan natin mga bata, bata yan, dumaan din tayo dyan. Tama po ba? Bati na sila, nag-share pa sa pagkain, tapos kayo mga magulang nag-aaway, anak, halika dito, huwag ka sasama dyan sa pamilyang yan, masasama ugali niyan, tinuturuan pa natin. Hindi, ang baba na ng loob Di po ba? Sorry na. Tayo, tingnan ninyo, naisip ba natin magsalita ng sorry? Minsan nga alam na natin na tayo ang nagkasala pero hindi tayo nagsosorry. Hindi ka nagsosorry. Tapos sabi mo, ako ay isang mababang loob na lingkod ng Panginoon. Kapatid, kapag hindi ka nagsosorry, sa totoo lang, kahit mali ka pa, pag ayaw nung katunggali mong humingi ng tawad, ikaw ang humingi ng tawad. Ako hingi ng tawad? Oo, kapatid. Alam niyo kung bakit? Ang nagbibinipisyo, hindi siya, kundi ikaw. Ang sarap ng tulog mo. Pero kapag nananatili yung pusong bato, tulad mo na may pusong bato. Di po ba? Kapatid, ilang araw na hirap kang matulog. Hirap matulog. Bakit? Kasi nagingit-ngit yung galit sa dibdib mo. Pero kahit hindi ikaw ang may sala, tingnan nyo to ito maganda Kahit hindi ikaw ang nakagawa ng kasalanan, humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad. Sabi mo, sorry. Pastor, ang hirap niyan. Oo, mahirap, pero gawin mo. Bakit? Mananampalataya ka ni Kristo. Turo yan ng Panginoon. Love your enemy. Love your enemy. Nakwento ko na to, pero gusto kong ulitin. Sabi sa akin, magnanakaw ng tubig. Magnanakaw ng tubig. Magnanakaw ng tubig. Kasi nung panahon na yun, nagkakulangan sa tubig. Alam nyo kung sino nagsabi ng magnanakaw ng tubig? Magnanakaw ng tubig? Isang Kristiyano. Kapwa Kristiyano. Magnanakaw! Magnanakaw ng tubig! Di ako napaya. Dahil ako'y sinasabihan Alam niyo kung bakit? Kasi, nung panahon na yun, may oras ang tubig, nagkahigpitan, talagang walang maisupply ang nawasa. Yung isang tubo, 3 kami. Yung sa ilalim na metro, kanya. Yung susunod, sa kapatid niya. Yung pangatlo, yung nasa taas, amin. May oras. Pagdaloy ng tubig, nakapuno na sila. Sa akin, cut na. Yung chewing ko, nasa Maynilad. Ano gagawin ko? Wala kaming katubig-tubig. Totoo, wala kaming katubig-tubig. Ilang araw na. Kako, pagka magsasara na yung Maynilad wala na kaming tubig. Sabi niya, ganito gawin mo. Pinahintulutan naman ito ng Maynilad ngayon. Kasi nga, kulang ang tubig, buksan mo. Buksan mo dun. Pinuksan ko naman pinaraan ko naman sa metro Ano ninakaw ko?
Nakuha niyo po? Dinirekta ko lang, kaya yung tubig dumiretso sa amin. Ako naman, tuwan-tuwa. Dumaan naman sa metro eh. Hugas ako ng pinggan, pinuno ko lahat. Pinuno ko lahat ng drum. Tapos sabi ko, thank you Lord, thank you Lord. Ganun lang pala yung host lang pala katapat nun. Isusundot mo lang, dadaloy na. Tapos maya may sumisigaw na, magnanakaw, magnanakaw! Alam ninyo, galit ng mami ko. Kasi anak nila sinabihan ng magnanakaw. Tapos, habang nakaupo ako, nangusap ang Diyos sa akin. Puntahan mo, humingi ka ng tawad. Hingi akong tawad. Sinisigawan na nga akong magnanakaw. Puntahan mo, humingi ka ng tawad, dalan mo pa ng kalahating tosino. Kasi si Belia no, nagtitinda ng mga mekeni. Yung mga ganon, dalan mo pa ng kalahating kilong tosino. Sabi ko sa mami, hindi alam ni Belia nung kinuha ko yung kalahating kilong tosino. Yun talaga nagnakaw kay Belia. Kinuha ko. Tapos dala-dala ko, sabi ko sa mami, narinig ko ang Panginoon eh. Puntahan ko daw. Ako daw humingi ng tawad. Ibigay ko daw itong kalating kilong tosino. Alam niyo, sagot ng mami ko, bahala ka! Bahala ka! Kasi galit siya. Anak niya sinabihan ng magnanakaw. Kapwa mananampalataya. Tapos, kumatok ako sa bahay nila. Ate! Pagbukas, pinabibigay po ng Lord. Alam nyo ba, tumulo ang luha. Pinapasok ako. Dito ka. Dito tayo mag-usap. Ang sabi sa akin, alam mo, Romel, kanina pa nga kami binabagabag ng Panginoon eh. Dapat humingi kami ng tawad. Sabi ko, lugi kayo. Di ba? Hindi ako may gawa, but binabagabag pala kayo ng Panginoon. Sinasabi sa inyo, humingi ka ng tawad, di ka humingi ng tawad. Kinausap tuloy ako ng Panginoon, sinabi, humingi ka ng tawad, dalan mo pa ng kalahating kilo ng tosino. Kita nyo ang Panginoon? Alam nyo, hiyang-hiya. Hiyang-hiya. Ayaw tanggapin. Di po. Sabi ko, pinabibigay po talaga ng Lord to. Sa inyo po ito. Kalahating kilo lang naman yan. Tingnan nyo, sino lumaya? Sila o tayo? Kapatid, kahit hindi ikaw ang nagkasala, magpaababa ka. Ang Panginoon hindi naman nagkasala, nagpaababa, humantong hanggang kamatayan sa krus. Hindi naman siya ang may kasalanan. Tayo ang nagkasala, pero binigay niya ang kanyang buhay. Tapos tayo magmamatigas. Kapatid, dapat tulad ng mga bata, mababang loob din tayo. Maamo, tulad ng isang kalapati. Amen? Maamo po ba tayo? Amen. Practice na natin. Sa langit, bawal ang nagagalit at matigas ang puso. Mauopi doon ang mga hindi marunong magpaababa. Ano daw? Mauopi, out of place. Panginoon, ayoko na dito sa langit, narito yung aking kaaway, doon na lang ako sa impyerno. Gusto niyo yun? Maging ang langit, pagpapalit nyo dahil sa galit? Hindi, dapat marunong tayo magpaababa. O gusto niyo sa langit? Ngayon pa lamang, dito pa lamang, humingi ka ng paumanhin, kahit hindi ikaw ang nagkasala, kita mo, lalaya ka. Sino nagbinipisyo? Tayo. Amen? May matututunan talaga sa bata. Kasi nga, mapagpatawad sila. Ano daw ang mga bata? Mapagpatawad. Mapagpatawad. Pag ginawan mo ng masama ngayon, nanay ka, tatay ka, hinampas mo yan kahit saan mo tamaan, di ba, mayroong batas ngayon nga ganon? Kulong ka. Pero pag uhulihin ka na ng pulis, nandyan na si Brother Ronald, uhulihin ka,
Dahil kahit saan mo tamaan yung anak mo, tingnan mo yung bata. Pag tinanong, anong ginawa sa'yo? Pinalo po. Saan? Sa puwet. Pinagtatakban. Meron nakaano na kayo ng ganon? Pinagtatakban tayo ng bata. Huwag niyo pong ulihin ang aking daddy, ang aking mami. Bakit? Kasi mapagpatawad ang mga bata. Kapatid, mapagpatawad ka ba? Kita nyo, may matututunan pala tayo talaga sa bata, no? O, tutularan ba natin sila? Amen. Kung gusto natin sa langit, tularan natin ang mga bata. Ano, mapagtiwala. Mapagtiwala ang mga bata. Kaya nga madali silang nakikidnap eh. Bigyan mo ng candy, magtitiwala. Alam nyo ba, ang mga mananampalataya, yung tunay na mananampalataya, mapagtiwala. Kaya tayong mananampalataya ang madalas maloko. Hindi ko naman sinabing magpaloko kayo. Kaya lang, alam nyo ba, ang mga mananampalataya, ang simbahan, ang target ng mga manloloko. Bakit? Alam nila na mapagtiwala yung mga yan. Ay, kapatid, brother and sister, dito ka umupo. Hindi ko naman sinabing paalisin. Di po ba? Kaya lang mapagtiwala kasi nga eh. Kaya madalas, sino ang nawawalan? Sino ang biktima ng pagnanakaw? Minsan simbahan. Sa amin nga sa Caloocan Bethel eh. Yung aming projector, bagong bili. Pagbaba, wala na. Wala na. Pagbaba ng tao, wala na. Bakit? Kasi nga mapagtiwala. Hindi yung may umiikot, may suspecha. Ito hindi to Di po ba? Ito, sigurado kumukuha yan ng bag. Nasa church ka, pero yung mata mo. I love you, Lord, and I lift my voice. Tapos lapit doon sa isang usher, yung isa medyo dumudukot-dukot. Masdan mo. Hindi tayo magbantay sa sarili nating gamit. Tama? Ano pinupunto ko? Bakit pumupunta ang mga manloloko sa bahay-sambahan? Marami nang nalokong mga mananampalataya at simbahan. Marami nang naloko. Bakit? Kasi nga mapagtiwala. Di ba ang bata? Candy. Nakidnap. Ang mga mananampalataya, dahil mababang loob, ganun din. Kasi nga mapagtiwala. Ang tanong, magpapaloko na lang ba tayo? Sabi mo, Pastor, mapagtiwala. Hindi, sinabi rin ng Bible, maging matalino kayo tulad ng ahas. Amen? Taas ang kamay ng mga ahas. Yung sabi, maging matalino tulad ng mga ahas. Alam natin, yung wisdom ni Lord nasa atin. Amen? Hindi tayo magpapaloko. Pero nagtitiwala pa rin tayo. Amen? Nung nagloko ako, si Belia nagtiwala pa rin sa akin. Yun eh. Di ba? Nung magloko ako, nagtiwala siya. Yun yung sinasabi ko. Mapagtiwala. Punong-puno ng pagpapatawad. Hindi na niya yung gagawin. Alam niyo mga kapatid, dapat yan ang ugali nating mga mananampalataya tulad ng bata. Niloko ka? Maging mapagpatawad. Magtiwala pa rin naman. Na magbabago rin yan. Kung hindi nagtiwala ang mami ko sa akin, kapatid, hindi ako magiging pastor. Bakit sa kabila ng madilim kong buhay, hinango ako ng Diyos sa madilim na buhay? Alam niyo bakit? Mayroong isang ina na nanalangin araw-araw,
Kasi punong-puno siya ng pagtitiwala na ang anak niya mababago din. Praise the Lord! Hallelujah! Dumating yung panahon, nakita ng mami ko, hindi niya nakamatayan nang tawagin ako ng Panginoon at humawak ng isang simbahan. Tuwang-tuwa ang mami ko kasi nakita niya, totoo nga, kapag ikaw ay puno ng pagtitiwala sa iyong anak na siya'y mababago, babaguhin siya ng Panginoon. Amen? Kita nyo, yung puso ng isang nanay na punong-puno ng pagtitiwala sa kanyang anak. Kahit ang nakikita, hindi maganda. Pero punong-puno ng pagtitiwala. Ang bata, punong-puno ng pagtitiwala. Ang bata, laging handang matuto. Gusto niya laging matuto. Kapatid, dapat ganito rin ugali natin. Gusto kong matuto. Gusto kong marinig ang salita ng Panginoon. Thy word is the lamp unto my feet. Di po ba? Yung salita mo, ilaw, Panginoon, gusto kong matuto. Kapatid, kailan pa natin ninais matuto sa pamamagitan ng salita ng Panginoon? Ang mga bata, gusto nila, lagi silang natututo. Gusto nila marinig ang patungkol sa aral ng Panginoon. Kapatid, dapat tayo ganun din. Amen? Ito, panghuli na talaga. Hindi madamot at makasarili. Hindi madamot at makasarili ang mga bata. Yung kanya sineshare. Si Omel, pinagbabaon namin ng doon sa kanyang baunan ng yung gatas niya. Nakita niya yung mga klase, chocolate, ng agaw. ng agaw. Alam mo ba, hindi naman nireklamo nung pinag-agawan si Omel? Hindi nireklamo. Kita nyo, yung bata, inagawa ng baon ni Omel. Hindi sabi ni Bella, bilhin na natin. Bakit pa bibili mo? Ayoko nang umiinom sila ng ganyan. Kako may asukal yan. Magiging hyper sila. Nangaagaw. Bili mo. Bili mo. Kita niyo yung pinag-agawan. Dapat, ganun din tayo. Hindi tayo madamot. Amen? Ano daw ang mga mananampalataya? Hindi madamot. Generous. Minsan, magkwentuhan muna tayo bago matapos. Nabanggit ko sa inyo, tingnan nyo na yung bukol ko. Dahil tutunawin ni Lord, di ba? Ayan, wala na. Wala na. Di ba? Wala na. Tingnan niyo, wala na. Meron na doon, konti na lang. Alam niyo, may pinupuntahan ako. Ito yung tinuro sa akin ni Lord. Kasi ini-schedule doon eh. Yung kasama ko, hindi nalagay sa listahan. Hindi siya matitignan ng doktor. Di po ba? May sakit ako. Kailangan ko matignan ng doktor. Alam niyo, sabi ni Lord, bigay mo yung numero mo. Ha? Panginoon, gusto kong tignan ako ng doktor. Kasi kada punta ko doon, papalitan yung gamot. Ganun kasi, pinapalitan niya kada punta mo. Iba ng iba. Sabi ng Lord, bigay mo yung numero mo. Di ba, ang tao meron self-preservation? Ako muna. Bago siya. Kailangan ko rin. Di ba pwede ko naman sabihin, Brad, hindi nasama yung pangalan mo eh. Pasensya ka na. Kailangan kong matignan eh. Ano sabi ni Lord? Bigay mo numero mo. Alam mo, sabi ko, kapatid, ikaw na lang ang matignan. Ako bibili na lang ako ng gamot. Yung ito pa rin. Sabi niya, hindi. Sa iyo yun eh. Hindi, ikaw na. Sa iyo na yung number na yan. Alam niyo, sabi ko, masaya ko itong ginagawa.
Sabi ko pa nga sa kanya, di ba, kung tutuusin, dapat ako, hindi ikaw. Pero hindi, kunin mo yung numero ko. Ikaw na ang matignan ni Doc. Tapos, tinawag na. Sinubok talaga ako ni Lord kasi sabi ko nga, siya na eh. Tinawag ang pangalan ko at pinaupo ako sa upuan. Paano siya? Sabi ko nga, kanya na yung numero eh. Di ba pwede sabihin, sumasaksak na nga sa isip ko, sa'yo yan, God's will yan. Kalooban ng Diyos yan na ikaw ang matignan. Di po ba? Pero hindi. Alam nyo, ang galing ni Lord, binigyan ako ng wisdom. Kinausap ko yung Chinese. Hindi naman ako marunong mag-Chinese. Kinausap ko. Yung mismong Chinese, kinausap ko. Sabi ko, ako may sabi sa'yo. Ano yung sabi niya? Yung aking kaibigan, aking kasama. Ganyan tono ko. Aking kasama, sakit yan. Kawawa. Ako, numero, siya kawawa. Aya ko siya, hindi ko alam na ganito na pala ako. Kawawa. Sabi nung inche, sige, ikaw tawag. Tinawag. 2 kaming natignan. Di ba? Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya tuntua siya, Pastor, 2 tayong natignan, isang numero 2. Di mo ba? Ang buti ng Diyos, binibigyan tayo ng karunungan. Binibigyan tayo ng karunungan para hindi maging madamot. Yung atin ibibigay pa. Hindi tayo madamot. Hindi madamot. Amen? May blessing ba sa hindi pagiging madamot? Meron. Dahil ako unang nasa pila, sabi nung inchik sa akin, sige, akin na ba yung bayad? Akin na. 2. akin na. Binigay ko. 2. 2 po. Tapos nun, natingnan na kami, pag uwi namin, inaabot niya sa akin yung inabono ko. Sabi niya, Pastor, ay kundi, kasama yan sa binibigay ni Lord. Kasama yan. Sabi ko, umibigay. Alam niyo, ano blessing? Magkano lang ba yung consultation fee? 500. And naisip ko, sayang na yung 500. Pero hindi, sabi ni Lord, bigay mo. Kung may kakayahan, siya yun. Siya may kakayahan. Pero sabi ni Lord, bigay mo. Bigay mo. Alam niyo kung anong binigay ni Lord? Eto. Totoo to. Kaya nga, hindi to pasinungaling, patotoo to. Pagpunta ko sa isang gawain ng Panginoon, pagkakita nila sa akin na payat, nag-iyakan. Nag-iyakan kasi payat na payat ako. Sabi ko, nung mga panahon na yon, yung doktor na yun, binigyan na rin ako ng cancer pills. Kasi nga, ang tigas-tigas ng bukol ko, sinlaki ng bola ng golf. Ganyan kalaki. Binigyan ako. Si Belia, iyak na iyak. Mukhang sa akin na ihahanda yung St. Peter. Mukhang si Romel ang susunod sa St. Peter. Then, laki. Alam niyo, pagdating ko sa gawain, nag-iyakan. Tapos pagkatapos, sabi ko, wag po kayo umiyak, sabi ko. Kaya po ako mangangayayat, makikita niyo po ako mangangayayat ngayon kasi hindi ako kakain ng bawal. Hindi ako kakain ng kanin. Hindi. Kaya makikita niyo, papapayat ako. Sabay, Kuya, wag ka munang mawawala. Wag. Di naramdaman ko una? Mahal ka nila. At kasabay ng pagyakap nila, pagdukot sa bulsa, pambili mo ng gamot. Pambili mo ng gamot. Alam nyo kung magkano na yung lang araw na yun? Magkano lang ba yung binigay ko? 500 ang binalik ng Panginoon, mga kapatid. Yung isa 5,000, yung isa 1,500, yung isa 3,000. Yun ang Lord. Kita nyo, magbigay ka. Give and you shall receive. Magbigay ka at ikaw ay tatanggap. Kapatid, sa totoo lang,
Kahit ilang linggo pang gamutan, may pambayad ako sa gamot at doktor dahil ang daming nagbigay. Sa pamamagitan ng 500. Di mo ba? Ang buti ng Lord. Kasi nga, hindi ka nagdamot. Kung pinagdamot ko yon, wala yon. Maaaring hindi ganun kalaki. Pero tingnan ninyo, hiningi ko ba yon? Hindi. At ang pinakamasarap doon, hindi yung binigay lang Pinakamasarap doon, alam mo, itong mga nagbibigay, mahal ka nila. Alam nyo, kasama noon, Kuya, pagpe-pray ka namin. Yung mga tinuturuan ko na yon, parang mga mahihiyain yun. Pero, Panginoon, wag mo pa siyang kukunin, Panginoon. Palakasin mo, Kuya namin. Kapatid, yan ang bunga kapag ka ikaw hindi madamot tulad ng bata. Nag-share ka ng blessing. Ang Lord naman, totoo ang kanyang salita. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon. Magbigay sa Panginoon. Ang sabi, kapag ang isang bagay ginagawa mo sa taong ito, hindi mo lang sa kanya ginagawa, kundi sa akin. Pag pinakain mo siya ng tinapay, sa akin mo siya, ako rin pinapakain mo. Amen? Ang buti ba ni Lord? Kapatid, yan ang mga bata. Mayroon tayong matututunan sa bata na dapat tayong mga matatanda, tinutularan natin ang mga bata. Gusto nating pagharian tayo ng Diyos, tularan natin, aralin natin ang buhay ng mga bata at makikita ninyo, huhubugin ng Diyos ang ating mga buhay tulad ng ugali ng mga bata. Amen? Tayo po'y tumayo. Let's pray. Oh, thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Ang buti-buti mo, Panginoon. Ang buti-buti mo, Panginoon. Kapatid, ang Diyos, Diyos ng himala, sa mga taong marunong magpaababa. Diyos siya ng himala. Kapatid, nagpapagaling ang Diyos. Nagpapagaling ang Diyos. Nagbibigay ang Diyos. Yan siya. Yan siya. Hindi madamot ang Diyos. Hindi siya madamot. Panginoon, nawa makita mo sa aming mga buhay ang ugali bilang isang bata. Kami ang iyong mga anak. Ikaw ang aming Ama. Panginoon, makitaan mo nawa kami ng kababaan loob. Kahandaan na laging nais marinig ang tinig mo, Panginoon. Panginoon, hayaan mong ilagay mo ito sa puso namin, Panginoon. Nang sa gayon, dadaloy, Panginoon, ang pagpapala mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Nagpapagaling ka, gagaling kami, Panginoon. Dahil kaaya-aya ang buhay ng mga mananampalataya sa iyong harapan, Panginoon. O Diyos, maging ilaw rin kami ng sanlibutan ito, Panginoon. At makita sa amin mga ugali, yung ugali ng bata, Panginoon. Mababang loob, mapagpatawad, mapagtiwala, Panginoon. O Diyos, hindi madamot, nagbibigay, Panginoon. Nawa ito yung makita, Panginoon, ng sanlibutan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.